Kasi ang pagpa-file ng tax, Vic, hindi lang naman pagpa-file ng tax per se. Yeah. Diyan din mag-uugat yung mga benepisyo na makukuha mo. Ito, tax season na naman dito sa Canada. Kailangan na naman natin mag-file ng tax returns. Ito ay between February hanggang April 30th. Lahat ng kinita mo the previous year, dapat may resibo o yung T4 ba. Sa part ko, dahil ayaw ko ng math, pinagagawa ko ang tax returns ko sa trusted ko na tao. Halos 10 years na siyang gumagawa ng tax returns ko at ng family ko. Siya ay reliable, madaling kausap, at approachable na accountant. At kilala siya dito sa Saskatoon. At opo, Pinoy siya. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo, kasama natin si Kuya Gane. Isang malupit na accountant ng Saskatoon. Tanong lang natin sa kanya kung paano ba nag-start yung buhay niya dito as an immigrant. Kung paano niya naitayo yung business niya. At kung ano mga struggles na dinanas mo, mga ganun. Yeah. Unang-una, Vic, salamat. Thank you for inviting me over. No? That's my pleasure, Kuya. Sa akin din, it's my pleasure na kung kipagkwentuhan sa'yo at may kwento dun sa mga viewers mo, followers mo, yung naging buhay natin dito sa Saskatoon. Wala namang kaibahan yung naging buhay ko versus sa naging buhay ng iba. Kagaya ng ibang immigrant, kagaya mo rin siguro. I'm not sure kung anong pathway ka pumunta dito. Pero I was also a product of the Saskatchewan Immigration Nomination Program. Oh, talaga? Or SINP. Oh, nice. Yes. Ganyan din ako. Yeah, so nagsimula yon sa isang interview sa Pilipinas. Oh. So actually swerte ako at that time because in 2009 yung employers at yung Saskatchewan Immigration Nomination Program ay nagkaroon ng mission sa Pilipinas. So nagkaroon ng mission sa Pilipinas wherein ang employers nag-conduct ng interview. Tapos at the same time, pag matanggap ka ng employer at that time, nandun na rin yung taga-SINP. So isasalang ka na nila sa interview. So easy. naging mabilis ang proseso at that time. Talagang accountancy yung ginawa mo? Yes, graduate tayo ng accountancy sa Pilipinas. Ako ay isang certified public accountant sa Pilipinas. Kahit sa Pinas po? Kahit sa Pinas, ganoon na rin. So kaya ang unang-una natin ginawa dito, Vic, noong pumunta ako dito, ay pagpatuloy yung trabaho na yun at yung career na yan. Ang problema lang, Vic, is that siyempre pagdating mo dito, hindi ka accountant. Oo. So pagdating mo dito, kailangan ka uling kumuha ipagpatuloy yung pagiging accountant. So kailangan ka uling mag-aral. Oo, talaga. So it took me 3 years again. Advice ko sa ating mga kababayan is really pursue higher education dito. Yeah. I-pursue niyo yung career niyo dito because it's worthwhile at the end. Oh yeah, of course. Ikaw din naman ang may ginagawa. Exactly. Tama. So, yun ang ginawa natin. Naging accountant tayo dito. Naging accountant ako ng isang malaking kumpanya. Tapos nalipat ako sa gobyerno. I was able to become a business auditor of the provincial government. Pero at the same time, sinimulan ko na yung business at the side. Yung first time kong mag-file, ang ginawa ko kasi mano-mano. So, kasi ang una kong tinirhan in Canada was a small town. Wala akong masyadong connection to the outside world, to the Filipino community. Tapos walang masyadong nagtuturo sa akin. Nang pumunta kasi ako sa post office, nakita ko yung form ng CRA doon. All the while, akala ko na yun. So, finill up ko yun ng mano-mano. Tapos inaral ko yon bago ko final. And all the while, the year after, na-realize ko na nang pumunta ako ng Staples, meron palang software na nabibili. May mga TurboTax pala, yung mga ganon, na computerized. So, sabi ko, bakit ko ba pinahirapan ang sarili ko nung isang taon na meron palang software na pwedeng mabili. Fortunately, yung software na yon, Vic, pwede mong gawin ang 6 na tax return. So, in-offer ko yon sa aking mga kaibigan. Sabi ko, ako nang gagawa ng tax return nyo since pwede pa naman dito sa software na to. And then, it was an eye-opener.
sa akin na, pwede ko pala gawin. Pwedeng gawin. Oh. Sideline pala ito, no? Pwedeng, Next year, bumili ako ng commercial software. And then I started advertising myself. Nag-offer ako ng mga services ko to other Filipinos. And then hanggang lumaki lang ng lumaki. Hanggang nakita kita, nakilala kita, naging kliyente nga kita. And right now, it's doing me well. It's doing me well. Kasi ang tax season, magsisimula yan sometime in February, natatapos ng April. Kasi ang deadline ng pag-submit ng tax return, April 30. Tama. Ngayon, sa pag-May, wala ka nang gagawin. So, naisip ko na, paano ko kaya ito gagawin all year round na sideline, no? So doon nagsimula, pumasok sa isip ko na why not gumawa ako mag-maintain ako ng mga libro ng businesses. Kasi ang bawat business, syempre may mga obligasyon yan. May tax obligation yan. Dapat magbayad ng income tax. Dapat magbayad ng GST. Dapat magbayad ng PST. Dapat kung may payroll, mag-remit ng payroll remittance. Hanggang ngayon, yun talaga yung ating bread and butter, no? All year round nagbibigay sa atin ng income yon. Okay. Hanggang dumating siya sa point na medyo dumami ang ating kliyente. Siyempre may full-time job ka, may sideline ka na lumalaki. Hindi mo ma-handle yun both at the same time, Vic. Yeah. So kailangan mamili ka. So pinili ko na ipagpatuloy yung business na yon, yung ating bookkeeping and accounting business. Ipagpatuloy natin yon. So I had to quit my job and pursue this one full-time. So lumaki naman siya ng lumaki hanggang na overcome niya yung dati nating kinikita as a full-time employee. And then at that point, sinabi ko rin sa misis ko na, you know what, you should help me kasi medyo dumadami ng ating business. Malaki ng ating business. So my wife also had to quit her job. Wow. And then, so we both went full-time hanggang ngayon. Full-time kaming dalawa, patuloy na lumalaki. So, kailangan na natin mag-hire ng tao. So, we are employing people na may nag-hire na rin tayo. Pwede nyo akong i-email. Email address natin is isagani.fabi@yahoo.ca. Sige, ilagay ko yan sa link. At yung phone number natin is 306-203-0143. So, ano pa mga gusto mong i-share, Kuya, sa mga bagong immigrants? Sa mga bagong immigrants, pinaka-importante kasi na lumapit kayo sa isang accountant. Okay? Pag kayo ay magpa-file ng tax. Hindi lang kasi yan pagpa-file ng tax per se. Diyan din mag-uugat yung mga benepisyo na makukuha mo. Of course. Halimbawa, GST credit kapag ikaw ay isang low income, makakakuha ka ng GST credit. Hindi maibibigay ang GST credit kapag hindi ka nag-file ng tax. Okay? Pangalawa, mayroon tayong tinatawag ngayon, it's a program that has been started 2 or 3 years ago, yung Climate Action Incentive. Ang Climate Action Incentive ay isang benepisyo din na hindi ibibigay kapag hindi ka nag-file ng tax. Alam mo, Kuya, may isang tao na parang isiniwalang bahala niya na lang yung kanyang tax returns. Bali, hindi siya nagpa-file o ano. Anong mangyayari sa kanya? Habulin ba siya ng yes, definitely. Aabot, talagang habulin ka ng gobyerno. Kapag pero ignore mo na lang siya. Mostly kasi, marami na akong naging kliyente na may mga ilang taon silang hindi nag-file ng tax. And it is, one of the realization always is, dahil sa, unang-una kasi kapag ikaw ay isang empleyado, nagbayad ka na ng tax. Kasi, binabawasan na yun ng employer mo. Tama. So most probably meron kang refund. Okay. Pangalawa, yung nabanggit ko kanina, yung GST credit. Tama. Hindi yun ibibigay sa iyo kapag hindi ka nag-file ng tax. Yung Climate Action Incentive. Kapag kayo ay may anak at mayroong hindi maibibigay yung Canada Child Benefit pag hindi ka nag-file ng tax. So most probably
ang gobyerno pa yung may utang sa'yo. So it's a good idea really to file your taxes. Yeah. Kasi dito maibibigay, through filing your taxes lang maibibigay yung mga benefits na pwede mong matanggap. Yeah. So ang nangyayari tuloy, karamihan kapag nag-file ng tax, bigla for how many years, biglang nagkakaroon sila ng lump sum. Kasi biglang dumadating itong mga benepisyo na to. So yeah, huwag mong kalimutang mag-file ng tax. Yes, Very important. Yes, it's important. So very important. if you need more, if you need to know kung ano yung mga na pwedeng ma-claim, Yeah. they can always get in touch with me. Yeah. Yung number binigay natin kanina doon sa yes. Nasa link ko yan. nasa link yun sa baba. Pwede na akong tawagan. Madali naman tayong tawagan. You can contact me anytime. Yeah. And then let's have a chat. And then I will tell you what you're supposed to get. I'll give you an estimate of more or less magkano yung dapat mong bayaran kung may dapat kang bayaran. Yeah. At saka talaga mas maganda kapag ang accountant mo is kilala mo at saka mapagkatiwalaan mo. Exactly. Yeah. At saka mas maganda kasi kung makikipag-usap ka na sa accountant mo bago pa man mag-tax season. Yeah. Kasi mas maganda kasi magkakaroon ka ng tax planning Yeah. para ma-maximize mo yung refund mo, Yeah. para kung may meron kang dapat bayaran na tax, ma-minimize man yun. Yeah. Kasi may mga pwedeng gawin para bumaba ang tax mo. Mhm. At ang isang accounting professional lang, isang accounting professional, na makapagbibigay sa ng mga advice na yun. So, magbayad ka man ng konti, mas marami ka namang benepisyong mas makukuha. Halimbawa, I don't know kung sa inyo nangyari na, kapag halimbawa sinulatan ka ng CRA. Hindi pa. Pag sinulatan ka ng CRA, paano mo yung sasagutin ngayon yun? It's a part of what I do for you. Kapag may sulat kang matanggap sa Ikaw na CRA, mag-handle nun. ako yung kasagot for you. Gagawa ko ng sulat, papipirmahan ko sa iyo, and sasubmit natin sa CRA. That's one of the added value na binibigay natin sa ating mga kliyente. So kumbaga walang iwanan. Pagkatapos ng tax season, hindi natatapos lahat ng obligasyon ko sa iyo. Pag may matanggap kang sulat, may mali sa ginawa ko, may sulat kang natanggap, I will be there to explain it to you and to answer it. Hindi kayo iwan. Hindi tayo mag-iwan. So may nalaman pa kaming isang kwento kay Kuya Gani tungkol sa marriage counseling. Actually, a marriage commissioner. Marriage commissioner. So, Commissioner. tayo ay pwede rin magkasal, Vic. Oh, really? Oo, so, Hindi ko alam yun. pag halimbawa gusto nila ng isang civil wedding, pwede rin ako magkasal. Do you have to have a license? I have a license to marry people. That's what I'm a marriage commissioner. So kapag halimbawa, pag gusto nila ng isang kasal na walang religious connotation, pwede natin gawin yon. Civil marriage. Kumbaga sa Pilipinas, civil marriage, pwede natin gawin. Kahit visitor pumunta dito sa Saskatchewan, pwede magpakasal. Oh, talaga? Kahit hindi PR, kahit hindi work permit, kahit visitor lang, pwede natin siyang ikasal. Legal yun? Legal yun. So it will be registered as a legal marriage in Saskatchewan, in Canada. Oh my God. Kaya isa pa rin ginagawa nating Vic, is yung pag-notarize ng mga dokumento. Okay. Halimbawa, meron silang dokumento na kailangan i-notarize. Okay. I am also a notary public. Uh-huh. So I can actually am licensed to sign their document as notary. Oh. So yun, yung tatlong bagay yung ginagawa natin. Taxes, gumagawa tayo. Okay. Gumagawa tayo ng, we're a marriage commissioner. Marriage commissioner, yeah. And then we are also a notary public. Kuya, Yes. related ka pa sa PhilCas? Yes, I am also right now aktibo rin sa ating community. Tayo ay involved as a volunteer doon sa Filipino-Canadian Association of Saskatchewan. I'm currently a board member and also acting as a treasurer. Okay. So dito rin yung office nila sa Wall Street? Incidentally, nandito rin, nag-opisina ang PhilCas sa Wall Street. Yeah. Meron tayong office manager sa PhilCas na kung may kailangan sila, yun ang haharap sa kanila.
So basically iba yung involvement ko. Yung involvement ko sa PhilCast is really just a board of director and as a treasurer. Do you have some final words kaya? Oh yes, Sa yes. So viewers. kagaya ng nabanggit ko kanina, I provide personal income tax week. Yeah. So they can call me anytime. Kahit ngayon pa lang, hindi pa naman pag-file ng tax kapag may mga questions kayo. Pag may gusto kayong itanong kung paano mapababa ang tax nyo, ma-maximize ang refund, you can call me anytime. Yeah. Kapag may mga dokumento din kayong kailangang ipanotaryo, I can notarize it for you. At kapag yung mga dalaga binata dyan, Gustong at gustong lumagay magkasal, sa tahimik. gustong lumagay sa magulo, tahimik, o depende sa inyo, pwede rin tayong magkasal legally Okay, yeah. in Saskatchewan. Yeah, okay. That's it? That's it. Okay. Basta lagay ko lang yung link sa description ko. Pag may mga kailangan kay Kuya Gani, lalagay ko sa yung mga link sa description. At pwede nyo siyang kontakin. Facebook, Messenger, anytime siguro. Available siya, approachable to, mabait, maasahan. Anytime ako hanggang mga 7 ng gabi. And then weekends Yeah. hanggang 7. Basta kahit weekends I will pick up the phone. Yeah, yeah. Huwag lang lumampas ng alas 7 kasi maaga tayong matulog. Ah, okay. Yeah.